Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming tao ang nanghuhusga base sa pisikal na anyo ng iba. Nakakalungkot mang isipin ngunit ito ang realidad ng ating lipunan. Ikaw kabarangay, ano ang una mong napapansin sa isang tao? Dear Papa Dudut, maraming tao ang nanghuhusga. Pero sa mga pangyayaring ito sa buhay ko ay marami naman akong natutunan sa kanila. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay ninyo. Ako po si Kea, isa sa mga bago ninyong tagapakinig. Pero fan na fan ninyo ako kaagad. Nadiskubre ko po ang Barangay LS sa isang simpleng araw na hindi ko inaasahan. Habang namimili po ako sa isang palengke, napansin kong halos lahat ng mga tindera at tindero ay masayang nakikinig ng Barangay LS. At dahil doon ay na-curious na rin po ako at sinubukan ko kayong i-search sa Facebook. At simula noon ay hindi na po ko nagpapahuli sa pakikinig ng Barangay LS tuwing alas 12 ng tanghalian. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang isang personal na kwento. Hindi man ito madaling ikwento pero pakiramdam ko ay makakatulong ito sa ibang katulad kong dumaraan sa parehong karanasan. Simula bata pa lamang ako ay sobrang conscious na po talaga ako sa physical appearance ko. Sa totoo lang ay pakiramdam ko noon ay hindi ako maganda. Lagi kong naiisip na hindi ako katulad ng iba kong mga kaklase na mapuputi, matangkad, may matangos na ilong at may lahing mistisa o mistiso. Kasi ako naman ay simple lang, kulay kayumanggi, pandak at may ilong na pango. Palihim akong naiinggit sa kanila at minsan ay naiisip ko, bakit parang hindi ako pinagpala sa itsura. At dahil nga po sa mga insecurities na yon ay dumating ako sa punto na halos lahat ay sinubukan ko na. Whitening soaps, lotions, nose clips at kung ano-ano pa. Kapag may bagong produkto na sinasabing pampaganda ay sinusubukan ko kaagad. Umaasang baka ito na ang sagot sa kagustuhan ko na gumanda. At hindi ko maitatanggi dahil naging mas maputi naman ako sa pagdaan ng mga taon. Pero kahit papaano ay parang kulang pa rin. Ang ilong ko kahit na anong clip ang ilagay ko gabi-gabi ay hindi talaga tumataas. Kaya sabi ko sa sarili ko kapag nakaipon na ako ay magpapa-rhinoplasty talaga ako. Pero hanggat hindi pa kaya ng budget ay tiis-tiis muna sa mga over-the-counter na pampaganda. Pero kahit pa may mga pagbabago na sa physical kong anyo ay hindi pa rin ako ganong ka-confident. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, pakiramdam ko ay ang pangit-pangit ko pa rin. Hanggang sa dumating sa punto na naniwala na akong baka hindi na talaga ako magkakajowa, na baka hindi talaga ako karapat-dapat mahalin kasi hindi ako maganda. Pero nagkamali ako. Isang araw sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay may nakilala akong lalaki sa isang dating site. Si Marco. Nagsimula po kami sa simpleng chat tapos ay palitan ng kwento hanggang sa unti-unti nang gumaan ang loob namin sa isa't isa. Hindi ko inakala na may taong magkakagusto sa akin. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako, Papa Dudut. Hello? Kaya, Ako nga. Ba't mo ako kilala? Sino to? hulaan mo. Hay nako, maghanap ka ng ibang paglalaruan mo. Goodbye. Uy, teka lang.
Huwag mo munang ibababa. Bakit? Sino ba to, ha? Si Marco to. Sinong Marco? Eto naman, yung kachat mo sa dating site. Marco? Oo, ako nga. Ba't gulat na gulat ka dyan? Paano mo naman nakuha yung number ko, ha? Eto talaga oh. Binigay mo kaya sa akin yung number mo nung isang araw. Pasensya ka na. Nakalimutan ko kasi. Alam mo ikaw, ang bata-bata mo pa. Pero makakalimutin ka na. Ay nako, ewan ko sa'yo. Siya nga pala, ba't ka naman napatawag? Wala lang. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Nagsasawa na rin kasi ako sa chat eh. Kaya eto. Okay. O ngayon, narinig mo na yung boses ko. Ano masasabi mo? Maganda. Kasing ganda ng mga pictures mo. Nang aasar ka ba? Eto naman, maganda ka naman talaga. Ang cute-cute mo kaya sa mga pictures mo. Nang bola pa to. Konti na lang talaga maniniwala na ako sa'yo eh. Bakit? Hindi ka ba naniniwala na maganda ka? Yung totoo? Hindi. Ha? Bakit naman? Alam mo kasi, lumaki ako na punong-puno ng insecurities. Kasi yung mga kaklase at kaibigan ko, ang puputi, tapos ang tatangos pa ng ilong. Habang ako, eto, hindi man lang ako pinanganak na maputi. Huwag mo ngang pagsalitaan ng ganyan ang sarili mo. Hindi porket hindi maputi, pangit na kaagad. Hindi naman ata tama yan. Siguro nga, pero ewan ko ba? Tuwing humaharap ako sa salamin, pakiramdam ko palaging may kulang eh. Anong ibig mong sabihin? Yung tipong kahit anong gawin ko, pakiramdam ko parang hindi pa rin ako maganda. Feeling ko nga kung may limpak-limpak lang akong pera, siguro nagparetoke na ako ng mukha eh. Nako, yan na yan ang wag mong gagawin. Bakit? Sayang lang ang pera mo dyan. Ang mahal-mahal kaya magparetoke ng mukha. Kung ako sa'yo, ibibili ko na lang ng house and lot yung pera. Wag na nga nating pag-usapan to. Hindi naman kalakihan yung sinasahod ko sa trabaho ko ngayon, kaya malabo na magkaroon pa ako ng perang pamparitoke dito sa mukha ko. Basta, tigilan mo na muna yung kaka-overthink mo ha. Susubukan ko. Nga pala, kaya, Ano yun? may gagawin ka ba ngayong Sabado? Wala naman, bakit? Gusto sana kitang yayain mag-date. Seryoso ka? Oo, ang tagal-tagal na kaya nating nagchat-chat. Sa tingin ko, panahon na rin para magkita tayo. Okay, sige. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yun? Ikaw ang taya, libre mo. Ay, wag na lang pala. Kuripot! Biro lang. Siyempre, sagot kita. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Papadudot na pagkasunduan namin ni Marco na magde-date kami sa isang restaurant sa BGC sa darating na Sabado. Sa totoo lang ay sobrang excited na ako. Parang gusto ko na ngang hilahin ang mga araw para lamang dumating agad ang araw ng Sabado. Gustong gusto ko na talaga siyang makita. Hindi ko maipaliwanag pero iba talaga yung saya na nararamdaman ko tuwing naiisip ko na makakasama ko na si Marco sa personal. Alam niyo po kahit na hindi ko talaga gusto ang itsura ko, kahit madalas ko pang sabihin ang sarili ko na hindi ako kagandahan, ay iba talaga ang datingan ni Marco para sa akin. Kasi tuwing kausap ko siya kahit sa chat lamang o minsan sa tawag ay parang palagi niyang pinaparamdam sa akin na maganda ako, na cute daw ako. At minsan nga ay kinikilig pa siya sa mga simpleng selfie ko. Ewan ko ba? Hindi ko matukoy kung binobolo lamang ako ni Marco o talagang totoo na nagagandahan siya sa akin. Siguro'y ganon talaga. Kasi bilang mga tao, iba-iba tayo ng preference. At noong mga panahon na yon ay masasabi ko talaga na ako ang preference ni Marco. At habang hinihintay ko ang Sabado ay tuloy ako sa araw-araw kong trabaho. Mababa ang sahod, nakakapagod, pero wala akong choice kundi ang kayanin ito. Pero habang ginagawa ko ang trabaho ko ay napaisip ako, ganito na lang ba palagi? Paano ko matutupad ang mga pangarap ko kung hindi ko susubukang umasenso? Kaya palihim na akong naghanap ng ibang trabaho online. 1, 2, 3 at hindi ko na mabilang kung ilang application ang pinasa ko. Gabi-gabi ko yung ipinagdarasal na sana kahit sa isa lang sa mga kumpanya na yon ay matanggap ako. Gusto ko na talagang makapag-ipon para sa mga bagay
na matagal ko nang pinapangarap. At isa na doon siyempre ang magparitoke ng mukha. At makalipas ang ilang araw ay dumating din ang pinakahihintay kong araw. Ang first date namin ni Marco sa BGC. Maaga akong gumising. Nag-ayos, naghanda ng outfit na ilang beses ko pang sinukat sa harapan ng salamin para siguraduhin na maayos akong tingnan. Medyo kabado ako pero mas nangingibabaw yung excitement. Pagdating ko sa restaurant sa BGC ay tumibok ng malakas ang puso ko. Huminga ako ng malalim bago pumasok. At pagpasok ko ay nakita ko kaagad si Marco na naka-formal attire pa. At sa totoo lang ay mas gwapo siya sa personal at parang biglang lumambot ang tuhod ko nang unang tingin ko pa lamang sa kanya ay nagwapuhan ako. Marco? Uy, Kea! Mabuti naman at nandito ka na. Halika, maupo ka. Thank you ah. Wow, Oh, bakit tulala ka dyan? ang pogi mo pala sa personal. Ibig mo bang sabihin, pangit ako sa mga pictures ko? Hindi naman sa ganon. Pogi ka rin naman sa mga picture mo. Pero mas pogi ka sa personal. Siguro nasasabi mo lang yan kasi naka-formal attire ako ngayon. Pansin ko nga, pinaghandaan mo talaga ang araw na to ha? Aba, syempre naman. Tingnan mo tong sapatos ko. Bagong-bago pa yan. Kahapon ko lang binili yan para sa date natin. Nakakahiya naman sa'yo. Samantalang ako, binili ko lang sa ukay-ukay tong suot ko ngayon. Ano ka ba naman? Wala kang dapat ikahiya. Maganda ka pa rin naman, kaya ayos lang yan. Eh paano ba naman kasi? Wala akong pambili ng bagong damit kasi hindi ko pa natatanggap yung kakarampot ko na sahod. Ay nako, sana lang talaga at matanggap na ako sa pinag-a-applyan ko online para makahanap na rin ako ng trabaho na malaki yung kita. Huwag kang mag-alala. Sagot naman kita ngayon eh. Kaya umorder ka lang ng umorder dyan. Akong bahala sa'yo. Uy, thank you talaga ha. Nakakahiya naman sa'yo. Pero nung huli tayong nagtawagan, mukhang hindi ka naman nahiya eh. Aray! Talaga, alam mo ikaw ang sama mo sa akin. Biro lang. Uy, pero seryoso. Sana ipagdasal mo rin na makakuha na ako ng bagong trabaho. Ikaw pa ba? Matik yan. Malakas ka sa akin eh. Pero kung sakaling magkakaroon ka ng magandang trabaho at mataas na sahod, mukhang alam ko na yung susunod na mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Diba, sinabi mo sa akin nun na matagal mo nang gustong magparetoke ng muka? Natatandaan mo pa pala yun? Aba, syempre naman. Alam mo kasi, kapag interesado ako sa isang babae, talagang inaaral at tinatandaan ko yung mga ayaw at gusto nila. Napakaswerte ko naman pala sa'yo. At maswerte rin naman ako sa'yo. Kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makadate ang isang magandang binibini na katulad mo. Alam mo, tuwing sinasabihan mo ko ng maganda, feeling ko, nang aasar ka. Uy, hindi ah. Eh, Diyosero ka ng taon ha? Pero seryoso, kung ako yung tatanungin mo, sa tingin ko hindi mo na kailangang magparetoke. Bola ka ng bola dyan. Nako, baka mamaya may iba ka na palang babae ha? Alam mo ikaw, napansin ko lang na panay ang pag-overthink mo. Pero di bali na lang, kasi cute ka naman kahit na nag-overthink ka eh. Huwag mong ibahin yung topic. Umamin ka. Siguro may iba kang chicks no? Eto talaga oh. Paano mo naman nasabi yan? Eh, ang galing mo kasing mambola eh. Tsaka magpakilig, grabe. Ay, dapat sa makalawa ko pa to sasabihin eh. Pero sa tingin ko, ito na yung pinakamagandang opportunity para sabihin ko sa'yo to. Ano yun? Kaya, pwede ba ako manligaw sa'yo? Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang gara-gara ng suot mo. Hindi ka pa ba nanliligaw ng lagay na yan? Mas gusto ko kasi yung traditional na pamamaraan ng panliligaw eh. Ano ibig mo sabihin? Gusto kitang bigyan ng love letters, tapos gusto rin kitang haranahin kahit sintonado ako. Yun ay kung papayag ka. Ang kapal naman siguro ng mukha ko kung tatanggihan pa kita. Sige na nga, pumapayag na ako. Ayos! Umorder na nga lang tayo. Sigurado akong gutom ka lang.
Tinotoo talaga ni Marco lahat ng mga pangako niya sa akin. Hindi lang siya puro salita at pinakita niya talaga sa gawa kung gaano niya ako kamahal. Araw-araw siyang nagpapadala ng love letter at halos gabi-gabi nasa labas siya ng apartment ko. Dala ang gitara at kinakantahan ako ng paborito kong awitin. Grabe. Hindi ko inakalang may lalaki palang katulad niya sa panahon ngayon. Yung marunong mag-effort, marunong manligaw at walang sawang pinaparamdam kung gaano kanya kamahal. Talagang naramdaman ko kung gaano ko kahalaga sa kanya at sa bawat sulat, sa bawat kanta, sa bawat simpleng gesture niya ay ramdam mo na totoo siya. At sino ba naman ang hindi mahuhulog sa ganon? Yung tipong kahit na hindi mo mahal ang sarili mo ay may isang taong paulit-ulit na pinapaalala sa iyo kung gaano ka kaganda, kabait at karapat dapat na mahalin. Kaya hindi rin nagtagal ay sinagot ko na si Marco at sa wakas ay naging kami na. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Parang lahat ng insecurities ko ay biglang nawala, lahat ng takot, lungkot at pagdududa ko sa sarili ko ay unti-unting napalitan ng saya. Tuwing kasama ko po si Marco, pakiramdam ko ay ang gaan ng mundo. Parang ang ganda-ganda ng buhay. At dahil naging maayos at matatag naman ang relasyon namin, nakapag-decide kaming magsama na sa isang bahay. Nag-live-in kami. At nung una'y sobrang saya, masarap sa pakiramdam na gumigising sa umaga na katabi mo yung mahal mo. At natutulog ka sa gabi na may kayakap kang taong nagpapasaya sa'yo. Ang akala ko ay yun na talaga ang simula ng panghabang buhay naming kwento. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong napapansin na may mga bagay pa pala akong hindi lubusang naiwan sa nakaraan. May mga sugat pa rin pala akong hindi pa tuluyang naghihilom. Mga alaala at takot na matagal ko nang tinatakbuhan. Hindi ko inakala na hahabulin pa rin ako ng mga bagay na akala ko, Papa Dudut, ay matagal ko nang nalampasan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Natanggap ako sa isang trabaho na inaplayan ko online, Papa Dudut. Mas mataas ang sahod kumpara sa dati kong trabaho. Kaya naman sobrang laking blessing talaga at sa wakas ay makakapag-ipon na ako. Hindi na ako masyadong mag-aalala sa budget at unti-unti ko nang nararamdaman na gumaganda na ang takbo ng buhay ko. Pero habang tumatagal ako sa bago kong trabaho ay napapansin ko rin na bumabalik na naman ang mga insecurities ko. Ang gaganda kasi ng mga katrabaho ko, mapuputi, makikinis, matatangkad at para silang mga artista o beauty queen. At minsan ay hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa kanila. Habang mangha na mangha ako sa mga katrabaho ko, ang feeling ko naman sa sarili ko ay para akong ugly duckling. Na para akong yung before sa mga before and after pictures. Pero kahit na nakakaramdam ako ng ganito, pilit ko po itong nilalabanan. Sinasabi ko sa sarili ko, at least mas okay na ang trabaho ko ngayon. And at least ay may Marco ako. Si Marco na palaging nandyan at laging nagpaparamdam na mahal niya ako. At laging sinasabi na maganda ako kahit pa ako mismo ay hindi naniniwala minsan sa sarili ko. Pero kahit na anong iwas ko ay paulit-ulit pa rin akong binabalikan ng insecurity. Hanggang sa umabot ako sa puntong hindi na lotion at sabon ang pinagkakaabalahan ko. Pati na glutathione injection ay pinatulang ko na rin. Dahil nga afford ko na, naging regular na ang pagpunta ko sa mga gluta sessions. Tuwing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin ay tuwang-tuwa ako. Pumuputi ako, kumikinis ako. At dumating pa ako sa puntong pakiramdam ko ay parang K-pop idol na ako. Mas naging confident ako sa panlabas, mas masaya ako sa mga litrato, mas ganado akong magayos. Pero habang abala ko, sa pagpapaganda ay may isang tao na unti-unting nag-alala sa mga ginagawa ko. Walang iba kundi si Marco.
Nagluto na nga pala ako ng breakfast para sa'yo. Thank you, babe. Halika na, dali. Mupo ka na dito para makakain ka na. Wait lang ha, ito yung tosino. Yan. Babe, Bakit? Ano yun? may tatanong ako sa'yo. Pero sana huwag kang magagalit ha. Ako tuloy tong kinakabahan sa'yo. Ano ba kasi yun? Napapansin ko kasi na habang tumatagal, para kang namumutla. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Yung totoo, may tinatago ka bang sakit? Ano ka ba naman? Wala akong sakit. Kung ganun, ba't parang palagi kang namumutla? Ay, grabe naman siya oh. Ay, sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Nagpapagluta drip ako at nakakailang session na ako. Babe, I'm sorry. Ayaw kitang pangimasukan kasi may karapatan ka naman kung ano yung gusto mong gawin sa katawan mo. At sigurado ako na pera mo naman ang ginamit mo dyan. Kasi ni minsan hindi ka naman nanghingi sa akin. Kaso lang, Sandali lang. Medyo kinakabahan na ako dyan sa tono ng pananalita mo ha. Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin? sige na, sasabihin ko na sa'yo. Wala naman ng saysay kung magpapaligoy-ligoy pa ako. Ay, sa tingin ko, hindi na nakakabuti sa'yo yung mga pinaggagawa mo. Anong ibig mong sabihin? Ang dami mong insecurities, babe. Halos gabi-gabi na lang, nilalagyan mo ng kimpit yung ilong mo. Tapos yung whitening soap sa CR, napapansin ko na rin na ang bilis-bilis na maubos. Tapos ngayon, ayan, At bakit? Kasalanan na ba ngayon na maging maganda? hindi naman sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, masyado ka nang nilalamon ng insecurities mo. Pasensya ka na ha. Kung ito lang naman yung paraang alam ko para maramdaman ko na maganda ako. Babe, concerned lang ako sa'yo. Yun lang yun. Pwes, kumain ka na lang dyan. Hindi ko kailangan ng concern mo. Eto naman. Babe, sorry na. Ewan ko sa'yo. Pangit mo. Huwag ka na magtampo sa akin. Alam mo namang hindi kita matitiis eh. Sana naisip mo yan bago mo ako pinakialaman at hinusgahan. Babe, hindi sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, gusto ko na matanggap mo yung sarili mo. Kasi maganda ka naman eh. Ay, yan ang problema dito sa Pilipinas eh. Kung maputi ka, sasabihin maganda at artistahin ka. Pero kapag brown naman yung balat mo, sasabihin na pangit ka. Wag ka magpapadala sa colonial mentality ng bansa natin. Maniwala ka sa akin, babe. Maganda ka na. Siyempre sasabihin mo yan, boyfriend kita eh. Eto naman, wag mo ngang minamasama yung mga sinasabi ko sa'yo. Pero eto, babe ha, alam kong magagalit ka sa susunod kong sasabihin. Pero sa tingin ko, oras na rin para malaman mo to. Ano na naman yan? Alam mo ba yung tungkol sa body dysmorphia disorder? Hindi. Ano yan? Napag-aralan kasi namin yan nung nasa college pa ako. Ay, isa yung kondisyon kung saan nakakaramdam ka ng matinding pagkabahala o stress sa physical appearance mo. Ang OA naman yan? Babe, talaga nangyayari yan. At sa tingin ko, mas makakabuti kung magpapatingin tayo sa isang psychiatrist. Ano? Para makasiguro lang. Hoy, ikaw ha? Sa dinami-dami ng sinabi mo, iisa lang naman yung tinutumbok mo eh. Nabaliw ako at nasisiraan na ako ng bait. Bakit? Ako lang ba yung nag-iisang babae sa mundo na concern sa physical appearance niya? Kaya nga ang dami-daming gumagamit ng makeup dyan, di ba? Para kahit papano, mas gumanda sila. So bakit pinamumukha mo sa akin na baliw ako porkit nagpapaganda ako? Maniwala ka sa akin. Gusto lang kitang tulungan. Wala akong intensyon na pagmukain kang baliw. Pero yun kasi yung lumalabas eh. Sa susunod kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Babe, I'm sorry kung na-pressure kita na magpatingin sa psychiatrist. Please, ayoko ng away. Alam mo naman na hindi kita matitiis eh. Pasensya na rin kung sinungitan kita. Promise, hindi na kita pipilitin. Pero eto lang ang pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kung may gusto kang i-share sa akin, wag kang magdadalawang isip na kausapin ako ha. Andito lang ako para sa'yo. I love you, babe. I love you too. Sige na, kumain ka na dyan. Sabayan mo na ako, babe. Sige na, mauna ka na. Babalik na lang muna ako sa kwarto.
Sobrang nagtampo ako kay Marco noong araw na yon kasi pakiramdam ko ay pinagmumukha niya akong baliw. Para sa akin ay normal lang naman sa babae ang maging desperado sa kagustuhang gumanda. Hindi ba't likas sa aming mga babae ang pag-aayos ng sarili? Kaya hindi ko talaga maunawaan kung bakit siya biglang naging concerned at hindi ko maintindihan kung saan siya nanggagaling noon. Kung bakit siya natatakot o bakit siya nababahala. Kasi para sa akin normal at natural lang na gustuhin kong gumanda at maging mas presentable. Pero ang totoo niyan, Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalo lang lumalakas ang kagustuhan ko na magpa-rhinoplasty. Feeling ko talaga noon kapag tumaas na ang ilong ko, mag-iiba na ang hulma ng mukha ko. Baka sa wakas, darating na yung araw na makikita ko ang sarili ko sa salamin na hindi nandidiri. Na baka sa wakas, matutuldukan na ang lahat ng insecurities ko na dala-dala ko mula pagkabata. At yung mga taon na lagi akong kinukumpara sa iba. Pero habang hindi pa ako nakakapag-rhinoplasty ay napansin kong unti-unti kong nailalabas ang lahat ng insecurities ko sa ibang tao. Para bang sa tuwing may nakikita akong taong kontento sa sarili nila, lalo akong naiirita. Parang may salamin sa harapan ko na paulit-ulit lang na ipinapakita kung ano ang kulang sa akin. Hindi ko man sinasadya pero ang paghusga sa ibang tao ay naging paraan ko para pansamantalang makalimot sa sarili kong mga pagkukulang at insecurities. At unti-unti ay napansin na rin ito ni Marco. Tahimik man siya sa simula, ramdam kong nakikita na niya ang unti-unting pagbabagong nangyayari sa akin. Nakikita niya kung paano unti-unting napapalitan ng galit at hinanakit ang dati kong saya. Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at nakalabas na rin tayo sa wakas. Kaya nga matagal na rin simula nung huli tayong kumain sa labas. Ito ang menu. Mamili ka na ng gusto mong kainin. Uy, babe, nakikinig ka pa ba? Bakit ka tulala dyan? Tingnan mo yung customer sa kabilang table. Sobrang pandak, ang itim-itim. Tapos yung ilong mukhang... Uy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Pasensya ka na ha. Talaga nang gigigil ako sa mukha niya. Tsaka, tingnan mo nga siya Mukhang gandang-ganda sa sarili. Kala mo naman kung sinong kagandahan. Sarap sampalin Ba't ka ba nagkakaganyan? Wala namang ginagawang masama yung tao sa'yo Alam mo kasi babe, para sa akin, yung confidence may binabagayan ng itsura niyan. Pero sa mukha ng babae na nasa kabilang table, sinasabi ko sa'yo hindi bagay sa kanya ang maganda-gandahan. Ay, O bakit? hindi na ikaw yung babaeng kilala ko. Ano naman yan? Minahal kita noon kasi mabait at palabiro ka. Pero ngayon, mukhang binabalot ka na ng poot at galit. Ang drama mo naman. Totoo namang pangit yung babae na nasa kabilang table Masama na palang magsabi ng totoo ngayon? Kaya, sinasabi ko sa'yo, kailangan na nating magpatingin sa psychiatrist. Kasi kung hindi, maniwala ka sa akin. Mas lalala at lalala lang yung nararamdaman mo. Isipin mo nga ng mabuti. Nung una, yung sarili mo lang yung napupuna mo. Tas ngayon, ibang tao na. At ang mas malala pa dyan, wala namang ginagawang masama sa'yo yung mga taong iniinsulto mo. Ay nako, akin na nga yung menu. Kumain na lang tayo? Wag na, nawala na ako ng gana. Hoy, talaga bang palalakihin mo to, ha? Pasensya ka na pero di na kasi ako mapalagay sa sitwasyon natin Pakiramdam ko kasi... Pakiramdam mo ano? Magsalita ka! Ano? Pakiramdam ko para akong walang kwentang boyfriend. Kasi wala man lang akong magawa para pagaanin niyang nararamdaman at pinagdadaanan mo. Alam mo, lagi mo sinasabi sa akin na lagi ako nag-o-overthink. Pero sa ating dalawa, mukhang ikaw tong nag-o-overthink Babe, pumahig ka na, please. Magpatingin na lang tayo sa psychiatrist. Ayaw na sana kitang pilitin, pero para naman sa ikabubuti mo to. Tigil-tigilan mo nga ako. Wala akong sakit at
at mas lalong hindi ako baliw. Porket magpapakonsulta sa psychiatrist, baliw at may sakit na kaagad? Alam mo, pupunta lang naman tayo ng psychiatrist para mas lalo mong maintindihan kung saan ang gagaling yung nararamdaman mo. Yun lang yun. Kaya wag mo naman sanang masamain. Pag ikaw hindi ka pa tumigil, ikaw ang sasamain sa akin. Ay, sorry na. Sige na, kumain na lang tayo. Mabuti naman kung ganon. Matingnan na nga tong menu. Shrimps, buttered chicken, iced tea. Okay na, nakapili na ako. Hoy, ang tagal mo namang mamili. Bilisan mo na dyan para matawag na natin yung waiter. Saglit na lang to. Bilisan mo na kasi. Uy, ginulat mo naman ako eh. Ay, sorry. Ba't ka ba kasi tumatawa ha? Babe naman kasi. Tingnan mo yung mag-asawa na yun, oh. Oh, bakit? Mukha sila mag-asawang bulldog. At yung babae, tingnan mo, mukhang pilay. Kapag binamalas ka nga naman talaga, oh. Ang pangit na nga, baldado pa. Uy, teka. Uy, saan ka pupunta? Gaano ka ba kamiserable para pagpiestahan mo yung misfortunes ng ibang tao ha? Kumalma ka nga, ano ka ba? Ayoko na kaya. Ha? Aalis na ako. At sa tingin ko, mas makakabuti kung... Sandali lang. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Parang ganun na nga. Ang babaw mo naman. Ang babaw mo. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero makikipagbalikan lang ako sa'yo kung papayag ka na magpakonsulta tayo sa psychiatrist. Alam mo, rinding-rindi na ako sa psychiatrist na yan, ha? Palagi mo na lang pinapaalala sa akin na kailangan kong magpatingin sa psychiatrist. Kung gusto mo pumunta sa psychiatrist, huwag mo ako idadamay. Pumunta ka mag-isa mo. Uuwi na ako. Kukunin ko na yung mga gamit ko mamaya. Doon na muna ako sa apartment ng kaibigan kong matutulog pansamantala. Eh di umalis ka! Huwag na magpapakita sa akin kahit kailan! Tuluyan nang umalis si Marco ng gabing yon at nag-impake siya ng mga gamit niya at lumipat muna sa apartment ng kaibigan niya. Ako naman ay naiwang mag-isa sa dati naming tinitirhan. Yung kwartong dati puno ng tawa, kwentuhan at pagmamahalan ngayon ay tahimik at malamig na. Aminin ko po na sobrang sakit ng ginawa niyang paglayo, Papa Dudut. Parang bigla niya na lamang akong iniwan sa gitna ng bagyo. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang dali-dali lang para sa kanya na talikuran ako. Lalo na't ang tingin ko sa dahilan ng tampo niya ay mababaw lamang. Pero sa halip na lamunin ako ng lungkot, pinilit kong buuin ulit ang sarili ko at hindi po yon madali pero sinubukan kong mag-focus sa mga bagay na gusto ko at kaya kong kontrolin. Pumasok ako sa trabaho ng mas maaga. Nagsipag ako ng husto at nagsimula akong mag-ipon para sa matagal ko ng gustong pangarap na magpa-rhinoplasty. Ang tagal ko nang pinapangarap yon at gagawin ko ang lahat para lamang matupad na rin sa wakas yung long time dream ko na yon. Ang totoo po niyan. Kayang-kaya ko pong ibenta yung kaluluwa ko para lamang magkapag-rhinoplasty. Pero habang binaplano ko ang lahat, doon ko na na-realize kung gaano talaga kamahal ang magpa-rhinoplasty. Akala ko ay sapat na ang naipon ko pero kulang pa rin pala. Malayo pa ako sa kabuang halaga na kailangan ko. At doon ko naramdaman na kahit na anong sipag ko ay parang hindi pa rin sapat. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko na gaano ba karaming sakripisyo ang kailangan kong pagdaanan at pagdadaanan para lamang maabot yung pangarap kong maging maganda. At sa sobrang kagustuhan kong matupad ang matagal ko ng pangarap, dumating ako sa puntong na pagdesisyonan ko ang isang bagay na ni minsan ay hindi ko inakala na magagawa ko. Isang desisyon na alam kong babago sa takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Binuksan ko ang laptop ko isang gabi habang nakaupo ako sa gilid ng kama at nagsimula akong manood ng mga rhinoplasty videos sa YouTube. Pero habang nagbabrowse ako ay napansin kong nakasave pa rin pala sa browser yung login credentials ni Marco sa online banking niya.
At doon ko naalala na minsan niyang ginamit ang laptop ko para i-check yung savings account niya. At siguro'y hindi niya napansin na nakasave pala yung info niya. Kaya out of curiosity ay aaminin ko na naisipan kong i-check kung magkano na ang laman ng account niya. Pagkabukas ko ng account niya ay parang napako ako sa kinakabuang ko. Ang laki ng ipon ni Marco, mas malaki pa sa inaasahan ko. At doon pumasok sa isipan ko kung paano kung pagsamahin ko yung pera niya at yung naipon ko. Baka sapat na yon para sa matagal ko nang gustong rhinoplasty. Nag-aalinlangan ako ng matindi. Alam kong mali, hindi ko pera yon, pero sa kabila ng lahat ng ito ay sinabi ko sa sarili ko na kung talagang mahal pa rin ako ni Marco ay maiintindihan niya ako. At saka hindi ko naman ito gagamitin sa kalokohan. Para naman ito sa ikakabuti ko, sa ikagaganda ko at sa matagal ko ng pangarap. At sa bandang huli ay ginawa ko na ang bagay na buong buhay ko ay hindi ko inaakalang magagawa ko. Transfer ko ang malaking halaga ng pera mula sa account ni Marco papunta sa sarili kong bank account, Papa Dudut. Hello? Kaya, talaga bang nasisiraan ka na ng bait ha? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Huwag kang magmaang-maangan. Alam ko na ikaw yung dahilan kung bakit ang laki ng pera na nawala sa savings ko. Ha? Oo na, inaamin ko na. Ako yung kumuha ng pera mo. Pero teka lang, paano mo naman nalaman? Nakikita ko sa cellphone ko kung saan nakalagin yung account ko. Kaya, ibalik mo sa akin yung pera ko ngayon din. Pero kasi, kailangan ko yung pera eh. Pero promise, ibabalik ko rin naman sa'yo yun. Ano ba kasi ang paggagamitan mo ng pera ha? Basta, labas ka na dun. Pahiramin mo na lang kasi ako, hindi naman kita tatakbuhan eh. Hindi, tumigil ka. Ibalik mo sa bank account ko yung perang kinuha mo ngayon din. Sige na nga, saglit lang. Tapos na ba? Oo, naibalik ko na sa account mo yung pera. Mabuti naman kung ganon. Hello? Uy, andyan ka pa ba? Oo, sandali lang. Ano ba kasi yung ginagawa mo? Ba't mukhang busy ka dyan? Pinapalitan ko lang yung password ng bank account ko. Alam mo ikaw, ang sama ng ugali mo, no? Wala ka na bang tiwala sa akin? Paano ba kita pagkakatiwalaan? Kinuha mo na nga yung pera ko nang walang permiso ko, di ba? Pero binalik ko naman sa'yo kagad, di ba? So anong pinuputok ng butsi mo dyan? Kaya, I'm sorry. Pero mukhang kailangan na nating tapusin to. Teka lang! Talaga bang nakikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, kasi pagkatapos ng ginawa mo, mukhang hindi na kita kayang pagkatiwalaan. At hindi ko na rin alam kung ano ba ang pwede kong gawin para lang matulungan ka. Sobrang unfair mo naman sa akin. Bukod dun sa perang kinuha ko sa bank account mo, ano ba talaga naging kasalanan ko sa'yo? Wala kang naging kasalanan sa akin. Ang totoo niyan, kaya ako nagpapakalayo-layo kasi gusto ko makapag-isip ng maayos bago ako makipagbalikan sa'yo. Pero nagbago na ang desisyon ko. Uli na ang lahat. Gusto na kitang hiwalayan. Walang niya ka! Hindi mo rin pala ako minahal ng totoo! Maniwala ka sa akin. Minahal kita, Kea. Kaya nga ako nasasaktan tuwing unti-unti kang nilalamon ng body dysmorphia mo. Kasi mahal kita. Pero ano? hindi ko na kasi alam kung ano pa ang gagawin ko sa'yo. Ayaw mong aminin sa sarili mo na kailangan mo ng tulong. Tapos tinakawan mo pa ako ng pera. Nahihirapan na ako, Kea. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pwes ako! Alam na alam ko kung anong nararapat mong gawin! Magpakalayo-layo ka at wag ka na magpaparamdam sa akin kahit na kailan! Napakadamot mo! Simpleng hiling lang, hindi mo pa ako mapagbigyan? Pero di bali na lang! Kasi may ipon naman ako eh! Gagawa ko na lang ng paraan to! Hindi ko na kailangan yung tulong mo! Saksak mo na sa bagat, bilbil mo yung savings mo! Sandali lang. Saan mo ba kasi gagamitin yung pera, ha? Labas ka na nga doon! Split na tayo, di ba? Pagkatapos mo ako nakaawan, sa tingin ko may karapatan pa din
din naman ako kahit papaano para malaman kung saan mo binabalak gamitin yung pera. Magpapa-rhinoplasty ako. Masaya ka na? Kaya naman. Ay nako, alam ko na yung sasabihin mo. Sasabihin mo na naman na may sakit ako, na wag ko nang ituloy yung binabala ko. Ay nako, lumang tugtugi na yan. Alam mo naman na hindi biro magpa-rhinoplasty, di ba? Mabuti sana kung marami kang pera. Pero hindi, kasi ninakawan mo pa nga ako, di ba? Mababaon ka lang sa utang kapag tinuloy mo yung binabalak mo. Gusto mo ba yun, ha? Ano ba pakialam mo? Hindi na kita boyfriend, kaya wala ka ng karapatan para panghimasukan pa ako. Pero syempre, hindi naman mawawala yung concern ko para sa'yo. Kaya please lang, makinig ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Pahihiramin mo ba ako ng pera o hindi? I'm sorry, pero hindi. O pwes, kung ganon tapos na ang usapang to. Panahon na para magkanya-kanya na tayo at huwag na huwag mo na rin akong tatawagan. Aaminin ko na mahal at minahal kita. Pero ang totoo niyan, sawang-sawa na rin ako sa pagbubunganga mo sa akin. Pakiramdam ko, para mo akong kinokontrol at sawang-sawa na ako sa ganong klaseng pakiramdam. Para na rin siguro sa ikabubuti ko tong hiwalayan natin. Alam mo, nakapakanan mo lang naman yung iniisip ko. Ito na yung huling beses na mag-uusap tayo. Naibalik ko na yung pera mo sa'yo, di ba? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Aminin ko po na sobrang nasaktan ako sa naging pag-uusap namin ni Marco noong araw na yon. Hindi lang dahil sa mga sinabi niya kundi dahil sa totoo lang ay parang doon ko lang talaga naramdaman na tuluyan nang natapos ang relasyon namin. Pero habang pinapakinggan ko siya at habang inaalala ko lahat ng nangyari sa amin ay napaisip din ako. Baka nga hindi pa talaga ako handa para sa isang seryosong relasyon. Baka naman mas kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Buuin muna ang pagkatao ko bago ko subukang magmahal ulit. Siguro sa ngayon ay mas kailangan kong ituon ang atensyon ko sa sarili kong kaligayahan. At habang tumatagal ay mas lalo lamang ako nagiging desperada. Parang pakiramdam ko, hindi ako makakausad hanggat hindi ko nakikita sa salamin ang bagong ako. Kaya nagsimula akong maghanap ng ibang options. Nag-scroll ako sa Facebook at nag-join sa mga beauty and aesthetics groups. At doon ko nakita ang isang clinic na nag-aalok ng rhinoplasty sa napakamurang halaga. Sa sobrang mura ay halos kalahati lang ng regular na presyo ang inaalok nila. Agad kong tinignan ang page nila at binasa ang mga reviews. At sa totoo lang ay kahit may halong duda, naisipan ko na baka eto na talaga ang pagkakataon ko para gumanda sa presyong abot kaya. Kahit may kaunting kaba, talagang nagdesisyon ako. Pinaghandaan ko ang lahat at nag-file ako ng 1-month leave sa trabaho. Inayos ko lahat ng requirements at sinimulan ko na ang proseso ng pagpapa-rhinoplasty sa mas murang klinik. Dala ko ang pag-asang kapag natapos ito ay matutupad na rin ang matagal ko nang pinapangarap. Ang maging masaya sa tuwing haharap ako sa salamin. Pero parang sinampal ako ng tadhana. Kasi sa una, goods na goods pa ang itsura ng ilong ko. Maganda, maayos ang hubog at pakiramdam ko ay eto na talaga ang simula ng bagong ako. Akala ko ay natupad na sa wakas ang matagal ko nang pinapangarap. Pero habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti kong napapansin na may kakaiba nang nangyayari. Namamagana yung ilong ko at imbes na gumanda ay parang lalong nagkakaproblema. At sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo akong nakakaramdam ng kirot. At parang unti-unti na ring nabubura yung konting kasiyahang nararamdaman ko noong una. At napapalitan po ito ng takot, kaba at ng pagsisisi. Marco, Kamusta ka na? ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang naman. Diyan ka pa rin ba nakatira sa apartment ng kaibigan mo? Oo. Siya nga pala,
Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo noon ha. Naisip ko na nagmamalasakit ka lang naman sa akin at dapat hindi ko minasama yun. Kalimutan mo na yun. Tapos na yun eh. Marco, meron nga pala akong ipapakiusap sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang makipagbalikan. Hello? Andyan ka pa ba? Oo. Andito pa ako. Sandali lang. Umiiyak ka ba? Miss na kita eh. Ang totoo niyan, miss na rin kita. Pero kasi, Ano? walang mangyayari sa'yo kapag hindi mo tinulungan ang sarili mo, Kea. Kahit ilang beses ko pa ipaalala sa'yo na kailangan mo ng tulong, hindi magiging sapat yun. Alam ko naman yun. Kaya nga napatawag ako sa iyo eh. Kasi narealize ko na lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. At pumapayag na ako sa gusto mo. Magpapatingin na ako sa isang psychiatrist. Salamat naman sa Diyos. Alam mo ba kung ilang gabi kong pinagdasal to? Sa wakas, babe, magbabago na rin ang takbo ng buhay mo. At malalabanan na rin natin tong body dysmorphia mo. Pero huwag kang mag-alala. Kasi sasama na tutulungan kita, ha? Pero may kailangan akong aminin sa'yo. Ano yun? Sige na, sabihin mo na sa akin. Mag-promise ka muna na hindi ka magagalit. O siya, sige na. Hindi ako magagalit. Makikinig ako. Sige na, sabihin mo na. Tinuloy ko kasi yung rhinoplasty. Galit ka ba? Aaminin ko na dismayado ako. Pero wala na akong magagawa. Andyan na yan eh. Oh, kamusta naman yung pagpaparhinoplasty mo? Yun na nga yung problema eh. Yung ilong ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Litong-lito na ako. Natatakot na ako. Kailangan ko ng karamay ngayon. Hindi kita maintindihan. Bakit? Ano ba kasi ang nangyari, ha? Nung una, maayos naman yung pagkakagawa sa ilong ko. Pero ngayon, biglang namagay. At habang tumatagal, mas lalong lumalala yung pamamaga. Please, puntahan mo ko dito. Kailangan kita ngayon. Asan ka ba ngayon? Nandito pa rin sa apartment natin. Huwag kang aalis dyan, ha? Papunta na ako. Siya nga pala. I'm sorry. I'm sorry dahil minasama ko yung concern mo sa akin. I'm sorry kung masyado ako naging makasarili. I'm sorry. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Ano ka ba naman? Huwag na nga natin pag-usapan yun. Hindi makakabuti sa'yo yan. Alam mo, totoo niyan. Gusto na sana kitang iwalayin eh. Pero habang lumilipas ang mga panahon, mas lalo kong nare-realize na mahal pa rin kita. At hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa'yo. Mahal na mahal din kita. I'm sorry, please. Wag mo akong iiwan. Pangako, hindi na kita iiwan. Aray, ang sakit. Ayos ka lang? Anong nangyayari sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala. Pagdating ko dyan, pupunta na tayo ng ospital, okay? Babe, thank you talaga. Pero please lang, bilisan mo na. Parang mahihimatay na ako sa sobrang sakit. Dumating si Marco sa apartment ko noong mismong araw na yon at nakita niya kaagad ang kalagayan ko. Na halos hindi na ako makatayo sa sakit. Namamagana ng sobra ang ilong ko at ramdam ko na parang may kumikirot sa loob. Hindi na siya nagtanong pa at agad niya akong dinala sa ospital. Mabuti na lamang at naagapan yung impeksyon pero hindi rin naging madali ang lahat. Nagkaroon ng kaunting deformity ang ilong ko at hanggang ngayon ay kailangan ko pang bumalik sa ospital para masiguradong tuluyan na itong maghilom. At imbes na gumanda ko ay mas lalo lamang akong pumangit at may mga oras na nagsusuot na lamang ako ng face mask para hindi makita ng mga tao ang deformity ng ilong ko. Mahirap, nakakapagod. At minsan ay naiiyak na lamang ako kapag naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko.
Lahat ng tinis ko para lamang sa kagustuhan kong gumanda pero wala na akong magagawa kasi nangyari na. At makalipas nga ang ilang buwan ay nagsimula na akong magpatingin sa isang psychiatrist. Doon ay nakumpirma na may pinagdadaanan ako. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako sa therapy at dahan-dahan ko na ring natutunan kung paano tanggapin ang sarili ko. Papadudot, yung klinik kung saan ako nagpagawa ng ilong ay bigla na lamang nagsarado. Wala na akong makontak at nung pinuntahan ko ito ay naglaho na lamang sila na parang bula. At wala na ring mga gamit o tao sa dating pwesto na yon. Papadudot, sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat ako kasi hindi ako iniwan ni Marco. Kahit ang dami kong pinagdaanan, kahit siya mismo ay nasaktan at napagod, ay bumalik pa rin siya. Nagkausap kami ng maayos, nagkapatawaran at kami pa rin hanggang ngayon. Ang dami kong napagtanto sa lahat ng mga nangyari. Unang-una ay wala naman talagang masama sa kagustuhang gumanda, normal lamang yan. Lalo na sa ating mga babae. Pero dapat alam din natin kung kailan na ito nagiging sobra at makakasama sa atin. Hindi ko kinokondena ang mga nagpaparitoke o nagpapaputi. Dumaan din ako sa ganon at alam kong malaking tulong ito para sa iba sa pagpapalakas ng loob at tiwala sa kanilang sarili. Pero kung dumarating ka na sa puntong parang hindi ka na mapalagay at nawawala na ang peace of mind, kapag wala kang binabago sa itsura mo ay baka panahon na para huminto sandali, pag-isipan ang sarili mong kalagayan at kumonsulta sa isang taong makakatulong tulad ng ginawa ko ngayon. Higit sa lahat ay natutunan ko rin po na hindi talaga dapat tayo humusga base lamang sa itsura. Aaminin ko na may mga panahong naging mapanghusga ako. Lalo na sa mga taong confident sa sarili kahit na hindi sila pasado sa standards ko noon. Ayaw ko mang aminin ito pero minsan ay naiisip ko na baka yung nangyari sa ilong ko ay ang nagsilbing karma sa mga taong hinusgahan at nilait ko dati. Pero wala na akong magagawa kung hindi ang tanggapin ang katotohanan na hindi na babalik sa dati ang itsura ko. At habang sinusulat ko po ito, umaasa ako na mas maraming makakaintindi sa kwento ko kesa ang manghusga. Maraming salamat po, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Kea. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.